Hi guys! Welcome back to my page. Welcome back to my channel, Online Selling Tips and Techniques. So for today's video, pag-uusapan natin ang reason kung bakit humihinto ang mga online seller sa pagbebenta online. So, huwag na natin patagalin. Let's go! So, relate ako sa mga reasons na to kasi isa ako sa mga huminto na online seller. So, ano-ano nga ba ang mga reason kung bakit humihinto ang mga online sellers? So, number one reason is lack of profitability. So, may puhunan ka. Maliit lang ang puhunan mo. For example, nag-start ka ng 10,000 para magkaroon ka ng shop online. So, bibili ka ng mga products na gusto mong ibenta. So, maganda naman sa una, kaya lang syempre, hindi lang ikaw ang nagbibenta ng ganung item. Kumbaga, high competitive kapag sa online selling ka o yung online business mo, hindi lang ikaw. Okay? So, mataas ang puhunan mo, tapos ang kita mo is medyo mababa. Tapos may mga charges pa yan, ang benta. So, isa na rin yan para huminto o mawala ng gana ang mga online seller natin. Another reason is time constraint. So, ito. Ang mga online seller kasi, hindi lang naman yan yung mga activities nila. Lalo na kapag may trabaho ka o full-time job ka, minsan hindi mo na naaasikha na nag-o-order sa'yo online. So, imbis na ipahinga mo, magbabalot ka pa, magpiprint ka ng waybill, syempre, entertain mo pa yon, mag-check ka kung merong mga nagtatanong sa'yo, syempre sasagutin mo yun, hinga mo na lang. So, isang reason din yan kung activities pa bukod doon sa business online. So, another reason is lack of interest. Medyo relate ako dito sa lack of interest na to. Medyo nawalan din ako ng gana sa pagiging online seller. Dinivert ko na lang sa iba. Like vlogging, karoon na lang ako ng tindahan dito sa bahay namin. So, may mga reason kung bakit nawawalan ka ng gana na magbenta na online. Bukod sa high competitive, tapos mataas pa yung puhunan mo, maliit naman ang tubo mo. So, nawawalan ka ng gana. Kaya minsan, humihinto ka na lang. Burnout. Ito. Madalas ito lalo na sa mga buyers o consumer na ating demanding. Napaka-stressful at napaka-demanding kapag online seller ka. Hindi lahat ng buyers mo o consumer mo mababait. Encounter ka din na buyers o yung mga possible buyer mo na kung magtanong akala mo bibilin lahat ng product mo. Tapos manghihingi sa'yo ng discount. Ang hindi nila alam, konti na nga lang ang tubo mo. Naman ni buyer yon. Halimbawa, gusto niya ng pictures, gusto niya ng makita kung ganito ba talaga yung pinost mo, ganitong kulay, kailangan ganito pagbabalot mo, kailangan walang gusot, kailangan walang stain. Ako, ganyan ako Once na nag-order ako, lagi kong pinipm si seller, please secure the item. Please send me the correct variation. Do not send me stained item. And please, pakisend ako ng picture. Paano kung ganun yun? Siguro mga 10 siguro yung humihingi sa'yo. Siyempre, stress ka na. Mababurn out ka. So, hindi mo alam kung alin doon ang uunahin mo. Hindi mo alam kung sino ang sasagutin mo ng una. So, highly competitive na, stressful pa si buyer.
malapit na ma-out of stock yung yung mga product, tapos wala pa sa'yo yung perang hinihintay mo para makabili ka. So, hindi lang stress ka sa sa katawan, pati especially sa mind. Talagang stressful yan. So, next, competition. Ito yung maraming seller na dumaan dito. Talagang highly competitive kapag nasa online selling business ka. Isang klaseng product lang ang binibenta mo, tapos madalang yung bumibisita sa shop mo kasi mataas ang presyo mo, sa iba mababa, sila may voucher na binibigay, ikaw wala. Maganda ang product, maganda ang pagkakapost nila sa'yo, simple lang. Ganun ba? Yung mga competition na ganon. So, kailangan makigo ka with the flow. Siyempre, kung gusto mong makabenta, dadaan mo yan sa ads, idadaan mo yan sa magandang post, malinaw ang picture, share mo yan sa mga accounts mo, sa mga social media accounts, to gather sales. Okay? Kailangan matyaga ka. Kailangan hindi ka susuko. Yung iba hindi matyaga. So, that's the reason. One reason kung bakit humihinto sila. Tiyaga is the key. Yun lang yun. So, another reason is change in the market. Eto. Relate din ako dito. Kasi, nung online seller pa ako sa Shopee, yung wala pang gaanong charges, lahat ko, ano yung kita mo, yun yung papasok sa wallet mo, sayong-sayo, walang labis, walang kulang. Syempre, as the years goes by, may mga changes na sa platform. Yearly, tumataas ang charge, tumataas yung service fee, tumataas yung cost ng product na ibinebenta mo, tumataas lahat ng bilihin. Pag nag-increase ka ng sale mo, sa iba mababa. So, may possibility na sa iba sila umorder kesa sa'yo. So, hindi ko alam kung bakit nila binababaan. Ako nga minsan, ang tubo ko lang sa isang notebook, 5 piso. Kasi minsan, doon sa ino-orderan ko, out of stock. Kasi mas mababa sa kanila. Doon ako bumibili. Pag doon ako bumili doon sa suki ko na mababa ang bigay o mababa ang presyo, medyo mataas ang tubo ko. Minsan, no choice ako. Laging silang sold out. So, pupunta ako sa iba. Kaya lang, mas mataas sila. Minsan, kapag sa iba ako bumili, ang tubo ko lang sa isang product is 4 na piso. Minsan nga, na-experience ko, 3 piso lang eh. Sa bagay, yung pouch naman, na naman bayad yun, binibigay lang ng rider. Kaya lang kasi yung scotch tape, at saka yung waybill sticker, at saka yung printer, at saka yung kuryente na ginagamit mo para mapagana yung printer, may bayad yun. Syempre, sineset aside mo na yun. Kaso, mataas na yung charge, pati yung costly, yung parcel na binibenta mo, mataas din. Hindi mo naman siya pwedeng taasan kasi pumapantay ka lang sa iba. So, ang sabi sa akin, mahal. Kasi kapag nagtaas ako ng presyo, ibig sabihin sa iba ko bumili. So, ang ginagawa ko na lang,
dinadaan ko na lang sa nicely packaging. Dapat maganda ang pagkakapackage mo. Isulit mo yung yung medyo mataas na presyo. Kasi minsan mataas daw ako ng 2 piso, 3 piso. So, hindi naman natin maiiwasan yon na tumaas tayo ng presyo kasi yung binila natin is mataas din yung price. Mataas ang puhunan. So, alangan na ipantay natin doon sa dati nating presyo, mataas. Anong kikitain natin? 'Di ba? May mga service charge pa yan. May mga charges pang iba. Lalo na kapag nasa program ka, laki ng bawas. So, pag nag-change ang market, pag nag-change ang platform, mainis ka. Stressful talaga. Ang laki ng puhunan mo, lit ng kita mo. 'Di ba? So, yan. Isang reason ko yan kung bakit nag-stop ako ng pagbebenta online. Isang reason ko yan. So, last na reason kung bakit humihinto sa pagbebenta online ng isang online seller is personal reason. Meron akong isang kakilalang online seller. Bigla-bigla siyang huminto. Ang lakas ng kita niya online. Lagi siyang nagla-live. Kaya lang bigla siyang huminto. Ang sabi niya, personal reason. Family. Family ang reason niya kung bakit siya huminto. Until now, hindi na siya, mas nauna siya sa akin mag-stop. Ako kasi umabot ako ng 1 taon pa bago ako nag-stop. So, ako, mas gugustuhin ko na dito sa bahay magbenta kasi wala kang babalutin. Meron kang babalutin pero eto na, andito na yung mga pambalot. Tapos yung pera mo, kuha mo agad, nasa iyo agad. Hindi kagaya sa online platform, hihintay ka pa ng 2 to 3 days bago pumasok sa wallet mo para makuha mo yung pera. Ta-transfer mo pa sa wallet. Tapos tsaka mo ita-transfer sa GCash mo. So, may mga charges pa rin yun. So, I decided na to stop na lang talaga. Totally. Pero yung yung shop ko is hindi naman siya restricted kahit wala siyang core or certificate of registration. Hindi ko na talaga tinuloy. Naglakad. Resibo na lang. Dapat ng 2,000. Tapos DTI pa, 2,000 pa rin. So, magkano na lang aanuhin ko? Tapos, ang kita ko sa 1 taon, nasa 30 plus lang. O, wala pa. So, I decided na totally stop. Pero yung yung shop ko is nasa vacation mode ko lang linagay. Pero, pinag-iisipan ko pa rin kung babalik ako o hindi. Pero, as of now, totaling bakasyon muna ako. Ayoko pa muna. Kasi, simula ng pasukan na ng BIR or ng core, sila ng core, yung magkaroon sila requirements na ganun. Late lang ng kinikita ko, tapos lalagyan charges. Maawa naman kayo sa amin. Small business nga kami. Di bali sana kung ang kita namin is 100,000. Pero, yun talaga, ganun talaga. So, I decided to stop na lang. Meron akong tindahan dito sa bahay. Yun na lang. Pero, still, nag-iisip pa rin ako kung babalik pa rin ako as an online seller. Pero, can't decide pa as of now. So,
dinivert ko muna sa pagbablog. Tapos, meron akong tindahan. Yun na lang muna as of now. Pero walang restriction yung aking shop sa Shopee. Wala. So, yun lang. And I do hope nakashare na naman ako ng facts. Maraming thank you. So, kahit huminto ako as an online seller as of sa ngayon, pero hindi po ako mag-i-stop na gumawa ng mga vlogs katulad nito. So, maraming salamat and thank you for watching. Bye!